Good evening, Ma'am. I am Jessamay Alaw-Alaw and akong report kay about siya sa chapter 7. So, why is modern people management more critical today? So, ato ang kanon kung ano. So, managing people in the workplace is more challenging than before. Here, why? So, paano atong hibalon kung ano. So, una-una, changing workforce. So today, workforce is more diverse. So more female employee, more working mothers, more people asking for equal opportunity and respect. So, ang example ani kay a company used to have mostly men. Now with more women joining, HR needs to make sure there are maternity leaves, equal pay, and safe workspace for everyone. So, dapat no kuan same gihapon og kanang bisa magbabae or lalaki, dapat same sila og kanang sweldo or kanang ginadawat nga bonus or unsa pa man ay kuan sa usa ka company. So, muna siya kuan example sa changing workforce. So next di ay kay changing employee expectation. So workers care about more than just salary. So flexible time like working 4 days a week or from home. So work-life balance, time for family and self-care. Virtual work option, remote job. So, kani dahil siya ang mga example ani kay if someone has young kids, they might prefer working from home. HR needs to create policy that support this without hurting productivity. So, kani siya og naay usa ka employee nga naay anak or kinahanglan jud ka ng like example man ang baon nga anak, nya kinahanglan siya tagaan sa HR o kanang kuan nga tawag nga work from home para kuan kanang maka-work ka siya to like to laptop or to send files to the asa mga siya. So ikatulo by changing employer demands. So kani siya company wants to automate work, use machine or software, outsource tasks, hire from other countries, use new technology. So, example ani kay kaning a company install self-checkout machine, HR must train cashier for new technology roles, not just fire them. So, kinahanglan lang usa ka company, kinahanglan siya ma-install og laing nga machine, laing nga mga product para mas mo kuha ilahang company. So, then, ang HR, kinahanglan nga mo i-train ang mga employee para ato nga bago nga gi-install nga machine. So, next is changing government roles. So, new law are being made about employee rights, fair pay, safe working condition. So, for example, ani no, kay if the government requires 30-month pay, HR must adjust salary system and explain this to employee. So, kani siya, if ang government no mo, kuhaan siya 13-month day, so kinahanglan ang HR, i-adjust niya ang system sa ang sweldo sa usa ka employee, then i-explain kung ano ing ana ang ilaha nga sweldo. So para mas masabtan sa usa ka employee sa usa ka government kay nganong ing ana ang kuan. So mostly manggod karon napoy mga di gud malikayan pod sa usa ka company like makuan ilahang sweldo or ing ana. So wala siya. So next di ay nga kuan sa kaning diri sa kaning ka Dave Ulrich framework on strategic HR. So Dave Ulrich, an HR expert, say HR has 4 important roles. Sa una-una no, so according pa ni Dave Ulrich framework na mang HR is na siya upat ka roles nga important roles nga upat ka buok. Sa una-una is employee champion.
HR listen to employee and helps meet their needs. So, for example, employee are stressed, HR adds a mental wellness program and allow flexible shift. So, kung ang usa ka employee non makakuan siya stress like sa mga galamon sa usa ka company. So, kinahanglan ang HR no mo add siya og kanang mga program to allow the employee to kuan nga makuha niyang stress nga kuan di makuha niyang dili siya makuha niyang stress sa mo siya. Ang administrative so ay sunod no administrative expert. So HR handles daily tasks efficiently, hiring, payroll or etc. So for example ani if salary is delayed every month, HR create a new payroll system to fix it. So ang example diri is ang salary daw sa usa ka kampanya ma-delay, so kinahanglan ang HR mogama siya og kanang payroll nga pwede nga makatabang para sa tawagan naman kanang kinahanglan nga dapat makasweldo siya kay ang company is na dili kuan kanang na-delay ang iyahang ang sweldo sa usang company, so kinahanglan HR makita siya paagi kung paano niya masweldo ang employee niya. So, ang next is change agent. So, HR helps manage company change, new system, structures, or culture. So, for example, a company moves from office to remote work. HR trains staff to use Zoom and remote calls and ensure communication stays strong. So, example, kinahanglan no ang usa ka company kinahanglan siya mo So, kailangan ang HR i-train niya ang usa ka employee nga maggamit og Zoom like apps or Google Form inana kay para kinahanglan pud ang ilang connection is kinahanglan nga okay or kanang dapat kuan siya kanang anytime nga mo gamit ang usa ka employee dapat kuan kanang dili kuan ang usa ka employee nga mo gamit sa usa ka kuan nga communication or like Wi-Fi na siya. So sunod kay kanang strategic partner. So HR helps align people management with company goals. So example, a company wants to grow in Asia. HR builds a requirement plan to hire local talent and required training that fits that culture. So for example, ang HR mo tabang sa usa ka company nga dapat align ana nga company pod ay ang iyang i-hire pod nga employee dapat align pod sa iyang company kung sa iyang company. So for example, kung ang company is like product or gagama og like bisag unsa nga mga product, so dapat ang iya pong i-hire is dapat kada pong align pod sa iyang nga company ay dapat align pod sa iyang nga company. So mo na siya mo recruit siya mga ng mga local nga mga tawo nga para i-training niya ana nga company or ana nga company niya. So like ang question is what makes HR a good strategic partner? So kani siya una is diagnosing the organization. So HR act like a doctor for the company. So for example ani kay what needs many employee are quitting. HR finds out it's due to low morale and no career growth. They fix it by adding promotion pathways, offering training program. So ang HR kung makita niya sa ihang employee nga muundang ay nga mo quit ana nga trabaho. So kinahanglan niya mo adig og ma-promotion like mo promote example usa ka employee i-promote niya nga usa ka pwede siya usa ka manager ana nga nga branch or ina nga
para ang iyang employee is dili makakuan ang iyang employee. Na mas maganahan pa nga mo work sa iyang company. So, sunod is kani using balanced scorecard. So, HR should not only make employee happy but also help make money. So, keep customer happy, improve internal work process. So, for example, HR hire the right sales team. Sales go up, the company go. So, HR should also track performance using numbers, work with finance and marketing, help the company succeed in every way. So final thoughts, HR today is no longer just about hiring and firing. It's about creating strategy, supporting people, and helping the company win. So, ang HR na dili siya usa ka, kuan siya ka ng mag-hiring o kaya mag-fire og mga tawo, kundi ang HR motabang po siya sa usa kang company or mo support siya sa mga tawo kung saan pagpalambo ang usa nga sa iyang kampanya nga aron makatabang siya. So, mao to ma'am and salamat. Ano to siya? Bye, Puppies. Hala,